Tay, may kailangan ako. Magpapaalam na ako. Bata, bakit mag-isa ka lang sa labas? Nasaan ang magulang mo? Tito, ang gwapo mo. Pwede ka bang maging tatay ko? Binubuli ako ng mga bata sa preschool. Sabihin na wala akong tatay. Bata, hindi pwedeng sa kalsada, mangampon ng tatay halika. Tawagan mo muna ang nanay mo. Papuntahin mo ang nanay mo para sunduin ka. Ang nasa picture na ito ay si mommy itong tito. Totoo bang tatay ko siya? Mommy, nakita ko na si tatay. Yuan, nasaan ka? Huwag kang gagalaw diyan. Darating na si Mommy. Pamilyar ang boses na ito. Bata, sabay nating hintayin ang nanay mo, okay? Oo. Tito, dumating na si mommy. Dito ka lang. Maghintay ka ng maayos sa nanay mo. Huwag ka nang tumakbo kahit saan. Yuan, tininakot mo si Mommy. Wala kang nasaktan? Wala, mommy, nakita ko na si tatay. Ang silweta na ito, totoo bang si Xiao Cheng'an? Imposible. Nawala siya sa loob ng 5 taon. Yuan, huwag kang magkalat. Kung tatakbo ka ulit kahit saan, parurusahan kita para sa kaligtasan mo. Nagpa siya si Mommy na kumuha ng personal na bantay para sa'yo. Mag-post agad ng job hiring, kumuha ng isang personal na bantay. Kailangang magaling sa laban. Buong araw, naka-duty sweldo. Kahit magkano. Sabi ni Hui, siya ay nasa Ning Group Secretary ng Presidente. Para mahanap siya, kailangan magsimula sa Ning Group. Ang CEO ng Ning Group ay nagha-hire ng bantay. Sakto, mag-apply bilang bantay na ito para mahanap si Hui. At ipaliwanag ang dahilan noon. Mommy, nahanap ko kahapon. Bumalik na si tatay. Xiao Cheng'an, Hi. Ikaw ang CEO ng Ning Group. ikaw nga, bakit ka biglang nandito? Ako. Nakita ko ang advertisement ng Nings. Kaya pumunta ako dito. Hindi pala, para sa akin. Akala ko pa namang siya ay dahil sa akin. Sinabi niya na nasa Nings siya, kaya siya pumunta dito para sa akin. Jiahui, yung lalaking iyon. Iniwan ka na at tumakbo. Bakit mo pa itatago ang bata? Hindi, naniniwala ako kay Cheng'an. Tiyak na babalik siya. Ang batang ito, kailangan kong ipanganak. Ikaw. Yuan, ibibigay ni Mommy sa iyo. Magpalit tayo ng bodyguard, okay? Hindi bagay si Kuya. Ayaw ko. Mommy, siya lang ang gusto kong maging bodyguard ko. Mommy? Yahui. Anak mo ba siya? Oo, 5 taong gulang na. 5 taon. Eddie, noong umalis ako, si Hui ay nagkaroon ng anak. Posible bang? Akin ang bata? Yahawi? Baka siya ay... Xiao Cheng'an, bakit ka nandito? Pumunta ako para mag-apply at nakita ko si Jahawi. Huwag kang magpanggap na close. Ako ngayon ay Vice President ng Ning Corporation. Ang nag-apply para maging bodyguard, ikaw pala. Xiao Cheng'an, noong araw sa eskwela, top 1 sa buong school, walang katulad. Akala ko ang ganda ng lagay mo, hindi ko inasahan. Ngayon ay bodyguard ka ng iba. Xiangnan, tama na. Bawat isa. Jiahui, huwag kang magpalinlang sa kanya. Tingnan mo siya, makinis at maputi. Parang lalaking pabebe. Para ba siyang kayang magprotekta? Sa tingin ko, siya ay umaasa sa inyong relasyon bilang dating kaklase. Gusto niyang maging palamunin. Huwag mong piliin siya. Mag-interview ka pa ng iba. Marami pang mas bagay sa kanya. Maging palamunin? Hindi naman bawal. Marami akong pera. Mommy, si Tio na ito ang gusto kong maging bodyguard. Gusto ko siya. Kahapon siya ang tumulong sa akin. Siya ang pinakamagaling. Sige, ipinapangako ni Mommy. Sige, edi tingnan natin kung gaano siya kagaling. Xu Xiangnan, matagal na tayong hindi nagkita. Ang sama pa rin ng ugali mo.
Suko na. Imposible. Noong nag-aaral pa, si Xiao Cheng'an ay isang mahinang estudyanteng maputi. Paano niya ako madaling pigilan? Masakit. Xiao Cheng'an, baliw ka ba? Ako ang vice-presidente ng grupo. Lakas ng loob mong sumuntok sa akin? Bitawan mo ako. Hindi mo ba sinabi na ako ay mahinang lalaki? Hindi ba? Wala akong karapatang maging bodyguard? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung karapat-dapat ba ako. Nitong mga nakaraang taon sa ibang bansa, bilang tagapagmana ng pamilya Xiao, araw-araw akong nagsasanay ng labanan. Ang mga tulad ni Xu Xiangnan ay hindi sapat na kalaban. Kailan natutunan ni Cheng'an ang mga ito? Naalala ko dati? Hindi man lang niya mabuksan ang takip ng bote. Hindi pwede. Si Xu Xiangnan ay vice-presidente. Kapag lumaki ang gulo, masama para sa kumpanya. Paalisin mo muna siya. Cheng'an, bitawan mo muna siya. Xiangnan, ayos ka lang ba? Salamat, Jiahui. Ayos lang ako. Xiao Cheng'an, akala mo magpapakita ka lang ng ilang suntok at sipa ay sapat na para ma-hire ka. Sasabihin ko sa iyo, kung mananatili ka ba dito, ako ang magpapasya. Kung gusto mo, isang salita ako lang, papalayasin ka sa Ning Group. Sibakin mo ako? Xu Xiangnan, ginagawa ko lang ang hiniling mo. Ipinakita ko sa iyo ang kakayahan ko bilang bodyguard. At saka, si Jiahui ang naghahanap ng bodyguard. Anong karapatan mo para paalisin ako? Xiangnan, tama na. Ang pag-hire sa kanya, ako ang magpapasya. Lumabas ka muna. Jiahui, tinutulungan mo siya? Isang simpleng bodyguard lang siya. Wala akong tinutulungan. Sumusunod lang ako sa patakaran. Ito ay opisina ng Ning Group, hindi lugar para mag-away. Tito, ang galing mo talaga. Mamaya, ipapakuha ko sa HR ang kontrata para sa iyo. Yuan, ihahatid ka muna ni Mommy sa bahay, okay? Sige, pero hindi ba ang bodyguard dapat lagi akong bantayan? Tito, sumabay ka na rin sa amin pa uwi. Huy, sa bahay ninyo, bakit walang mga bagay na panlalaki? Ikaw, hindi ba kayo nakatira kasama ng tatay ni Yuan? Hindi, Bakit? dahil hinihintay kita. Huy, pasensya na. Noong mga panahong iyon, dahil may nangyari sa pamilya ko, kaya napilitan akong makipaghiwalay. Natakot akong madamay ka sa panganib. At wala na akong panahon para magpaalam sa iyo. Kaya, si Yuan ay Siya ang iyong anak. Hay, nitong 5 taon. Naghirap ka. Hindi naman, basta't nakabalik ka, okay na. Hay, hindi na ako aalis muli. Wala nang sinuman ang maghihiwalay sa atin. Oo nga pala, Cheng'an. Ang relasyon natin, huwag muna nating ipaalam. Natatakot ako na baka may magsabing, ikaw ay, dahil sa relasyong ito, naging bodyguard. Yuan, wag mong sasabihin kahit kanino, ha? Susunod ako sa'yo. May kailangan ako sa kumpanya. Aasikasuhin ko muna. Tiyak, marami pa si Yuan. Gustong sabihin sa'yo. Manatili ka na lang dito sa bahay. Samahan mo siya. See ya. Kung malaman ng matanda na dahil pinilit niya akong umalis ng bansa, nawalan siya ng pagkakataong makita ang pagkapanganak ng apo, tiyak na magsisisi siya ng labis. Gumawa tayo ng DNA test at ipadala sa kanya, Dabak, para mag-isip siya. Xiao Cheng'an. Talaga namang hindi ka pa nagsasawa. Gamit ang pagiging bodyguard, nakikitira sa bahay ni Jia Hui. Gusto mong umangat sa pamamagitan ng pag-asa sa babae. Wala ka bang hiya? Ano bang relasyon ko kay Hui? Wala kang pakialam. Xiao Cheng'an, sasabihin ko sa'yo, umalis ka na agad. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. Imposible. At saka, hindi mo rin ako matatalo.
Xiao Cheng'an, anong pakitang tao mo? Ngayon ikaw ay isang mababang uri ng bodyguard. At ako ay vice-presidente ng Ning Corporation. Madali kitang mapapatay. Parang pagpatay ng langgam. Yuan. Halika. Yuan, hindi ka naman nasaktan? Bakit ka nandito? Jiahui, nag-aalala ako kay Yuan. Pumunta ako para makita siya. Pagpasok ko pa lang, nakita ko siyang inaapi si Yuan. Ike, Huy, ito ay sa pagitan namin ng alitan. Bigla niyang tinulak si Yuan. Jiahui, gusto kita. Gusto kong makasama ka ng mas madalas. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko gusto si Yuan. Oh, Jiahui, si Xiao Cheng'an. Sinadya niyang turuan si Yuan na magsinungaling. Gusto niyang maging stepfather ni Yuan. Gusto lang niyang manatili sa tabi mo. Shu Xiangnan, pinaparatangan mo pa ako. Ano? Nahuli ka sa iyong kasinungalingan? Gusto mo lang maging palamunin? Bago pa ako tumawag ng tao, umalis ka na. Hi. Pasensya na. Buti na lang hindi nasaktan si Yuan. Hindi kita sinisisi. Dahil nakabalik ka na, alis na muna ako. Tatay, malakas ang ulan sa labas. Hintayin mo munang tumila ang ulan bago umalis. Hintayin nating tumila para madaling sumakay ng taxi. Samahan mo muna si Yuan sa labas. Maligo muna ako. Yuan, iuwi mo kay mommy ang pambahay na damit mula sa kwarto. Iwan mo lang sa pintuan. Sige, Mommy. Ikaw pala? Nasaan si Yuan? Xiao Cheng'an, tinatanong kita. Pinapunta ko si Yuan para maghatid. Bakit ikaw ang naghatid? Sabi ni Yuan na gusto niyang manood ng cartoon. Kaya ako na lang ang naghatid para sa kanya. Umalis ka na at pigilan ang dugo sa ilong mo. Anong itsura mo diyan? Ikaw talaga, masama pakiramdam mo. Nagtatrabaho ka pa. Uminom ka ng tubig. Magpahinga ka muna. Salamat. Ano yon? May sasabihin ka pa? Yahoy. Alam mo ang nararamdaman ko, di ba? Bakit sa loob ng maraming taon, ayaw mo pa ring pumayag? Shu Xiangnan, ano bang balak mo? Ano ang nangyayari? Ang init ng katawan ko. Jiahui, bakit mo? Laging pinoprotektahan ng bodyguard na iyon. Ano ang gusto mo sa kanya? Saan ba siya magaling? Shu Xiangnan, huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, kung gayon, hindi kita patatawarin. Kapag naging tapos na ang lahat, kailangan mong pumayag. Shu Xiangnan, ano ang gagawin mo kay Hui? Ikaw, mabahong bodyguard, lakas ng loob mo nasaktan ako. Alam mo bang isang salita ko lang, palalayasin ka sa Ning? Ikaw ang dapat umalis. Kung hindi ka aalis, sisirain kita ngayon din. Singo. Hui, kumusta ka na? Laban lang. Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Tulungan mo ako. Hindi na ako makapaghintay.
Oy, Sinisante ka, Xiao Cheng'an. ano? Sinisanta ko? Pupunta ako sa kumpanya ngayon din. Baka dahil sa nangyari kahapon, nagalit si Hui Hui, kaya ako sinante. Hindi pwede. Kailangan kong alamin. Shuxiangnan, bakit ka nandito? Nasaan si Jiahui? Bakit? Nandito ako. Nakapagtataka ba? Ako ang vice-presidente ng grupo. Ikaw naman. Isang sinante, pumasok pa sa opisina ng presidente? Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nalaman na sinante ako? Ikaw ang may gawa nito? Kahit ako ang may gawa, ano naman? Sinabi ko, palalayasin kita sa Nings at gagawin ko iyon. Xu Xiangnan? Anong karapatan mo? Bakit mo ako sinante ng basta-basta? Anong karapatan? Dahil ako ang vice-presidente. Ikaw naman, isa lang bodyguard, umaasa sa babae, walang kwenta. Kahapon, dapat ako ang kasama ni Jiahui. Pero ang nangyari, napunta kay Xiao Cheng'an na walang kwenta ang pagkakataon. Ngayon sa kumpanya, kumakalat ang chismis tungkol sa inyo ni Jiahui. Sabi bulag si Jiahui sa pagtingin sa iyong walang kwentang bodyguard. Para sa reputasyon ni Jiahui at ng kumpanya, sinanti kita para sa ikabubuti ng Nings. Ikaw ang nagpakalat ng mga chismis na iyon, di ba? Ang layunin ay palayasin ako sa Nings. Xiao Cheng'an, kahit ako ang nagsabi, ano ngayon? Akala mo ba may tutulong sa iyong dayuhan sa kumpanya? Isa kang umaasa sa babae na walang kwenta, huwag kang mangarap. Ang mga marka sa leeg mo, hindi ba patunay iyon? Anong problema? Nasaktan ka ba sa sinabi ko? Bukod sa babae, anong kaya mo? Nung araw sa eskwela, puro ka lang mag-aral. Ngayon nagpapakatigas ka? Sumakay ka lang sa Jiahui, kaya ka nagkakalakas loob na magsalita ng matapang sa akin. Xu Xiangnan? Bawiin mo ang sinabi mo. Bawiin? May mali ba sa sinabi ko? Isa kang walang kwentang umaasa sa babae. Kung wala si Jiahui, wala ka. Hindi ka karapat-dapat magbigay sa akin ng sapatos. Sinasabi ko sa iyo, kung ayaw mong maapektuhan si Jiahui at ang kanyang pinaghirapang kumpanya dahil sa iyo, umalis ka na at huwag magpakatanga. Huwag magpadala sa galit. Huwag hayaang makaapekto ito kay Hui Hui at sa kanyang kumpanya. Xu Xiangnan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang sandehin ang tao ko? Jiahui, hindi mo ba narinig? Ngayon, sa loob ng kumpanya ang chismis tungkol sa inyong dalawa, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Jiahui, sa 5 taon na ito, nagpagod ako para sa kumpanya, nagbigay ng marami. Hindi ko sinasadyang gumawa ng bagay na makakasira sa reputasyon ng kumpanya. Jiahui. At saka, ang chismis na ito ay hindi naman walang basehan. Ang bagay na ito aalamuin ko kung ito ba ay chismis ng mga empleyado o may nagputos. Bibigyan ko ang lahat ng empleyado ng paliwanag. Pero, Walang pero. Ang bagay na ito wag ka nang makialam. At saka, ang nangyari kahapon hindi pa kita sinisingil. Kapag naimbestigahan ko na, papanagutin kita sa nararapat na parusa. Jiahui, para sa basurang bodyguard na ito, gagawin mo ito? Sa 5 taon na ito, sino ang nasa tabi mo? Nakalimutan mo na ba? Nakabatay lang ako sa usapin. Walang kinalaman ang mga ito. Xiao Cheng'an, ang galing mo talaga. Nakabit ka kay Jiahui, may matatag na trabaho, at pinapagawa mo kay Jiahui na ipagtanggol ka ng buong puso. Xu Xiangnan, ano bang sinasabi mo? Ano? Mali ba ang sinabi ko? Ikaw ay isang umaasa lang sa babae, basurang umaasa sa babae. Nakikipitan kay Jiahui bilang bodyguard sa pamamagitan ng pagbebenta ng iyong itsura. Basura na ipinagpapalit ang seguridad. Xu Xiangnan, ulitin mo. Xu Xiangnan, kung uulitin mo ang ganyang salita, maaari kitang idemanda ng libelo. Idemanda mo ako. Jiahui, para sa basurang bungo, kayang-kaya mo akong iwan. Sumunod ako sa iyo sa loob ng 5 taon, nagpagod at nagbigay. Hindi ba ito katumbas ng biglang sumulpot na bungo? Xu Xiangnan, kung uulitin mo ang ganitong nakakainsultong salita, hindi lang kita idedemanda ng libelo. Pag-iisipan ko pa na magpalit ng bago sa iyong posisyon bilang vice-presidente. Ning Jiahui, para sa basurang bungo, kayang-kaya mo akong iwan? Pero, ang taong masisibak, hindi ako iyon. Si Xiao Cheng'an lang. Hindi mo siya mapoprotektahan. Ako ang presidente ng Ning Group. Hanggat hindi ako nagsasabing sisibakin, hindi siya aalis. Paano kung ako ang magsisibak?
Tay, bakit po kayo nandito? Kung hindi kahapon, may paghahanda na ako ang aalis ngayon. Talaga namang hindi alam kung sino. Hindi inaasahan na ganoon na. Si Ning Jiahui ay ayaw pa ring sumama sa akin. Ngayon, mabuti. Sa halip ay itutulak si Xiao Cheng'an at si Ning Jiahui, silang dalawa. Uy, Jiahui kamakailan ay may nagustuhan siyang bodyguard. Hindi ba sabi ninyo, bantayan ko siya palagi? Tingnan mo ito. Ano? Si Jiahui ay may kasamang bodyguard nagsasama na. Ganoong uri paano magiging karapat-dapat kay Jiahui? Hindi ako pumapayag. Oo nga, Tito Ning, kaya dapat mong kumbinsihin si Jiahui. Xiangnan, salamat at sinabi mo sa akin. Pupunta ako sa kumpanya bukas. Kung hindi dahil sa ugali ni Jiahui tulad ng dati, hindi sasabihin sa pamilya. At makikipag sa taong hindi kilala ang pinagmulan lihim na magpapakasal. Hindi ko talaga papayagan ang ganitong bagay na mangyari muli. Xiao Cheng'an, titingnan ko kung paano ka mananatili sa tabi ni Jiahui. Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman na ikaw ay may kasamang bodyguard? Tay, hindi ganyan ang iniisip mo. Ang relasyon namin ay employer-empleyado lang. Employer-empleyado lang. May mga bakas na kayo, Jiahui. Ito ang sinasabi mong employer-empleyado. Tito, ito ay aksidente dahil kay Shu. Tito Ning, tulad ng nakikita ninyo, ang relasyon nilang dalawa ay hindi talaga malinis. Si Xiao Cheng'an bilang bodyguard ay para lang sa pera para lumapit kay Jiahui. Xu Xiangnan, huwag kang manira ng puri. Kung anong klaseng tao siya, ako ang mas nakakaalam. Wala kang karapatan dito magsalita ng masama. Tama na Jiahui. Siya na isang bodyguard lang, lalaking walang kwenta kung hindi pera o estado. Ano pa ang habol niya? Ang anak na babae ng Ning hindi dapat mapasakamay ng isang taong sumisipsip maging alipin. Xiao Cheng'an, tama ba? Mas mabuti ngayon umalis ka na. Umalis sa grupo at iwan si Jiahui kung hindi gagamit ako ng puwersa. Tito, hindi talaga dahil sa pera at hindi rin ako aalis. Niloloko mo na ang anak ko? Gusto mo pa akong lokohin? Imposible. Sasabihin ko sa'yo, umalis ka na sa anak ko. Kung hindi, gagamitin ko lahat ng koneksyon ko. Mananatili ka rito at hindi mabubuhay. Oo nga, Xiao Cheng'an, huwag ka nang magdrama dito. Isa kang security guard lang. Ang pagiging pera hungry mo, ginagawa mong malalim, nakakadiri ka. Nagtatrabaho ako dito para lang kay Huihui. Hindi talaga dahil sa pera at hindi ko sinadyang mambola sa status ni Huihui. Tigilan mo yan. Kung hindi ka nakaangkla kay Jiahui, paano ka magiging taong mataas? Ang mga intensyon ng mga tulad mo, matagal ko nang nakita. Sinadya mo pang mambola kay Yuan Yuan. Gusto mong kilalanin ka ni Yuan Yuan bilang stepfather at gamitin ang pagkakakilanlan ng kanyang ama para makinabang. Xiao Cheng'an, wala ka bang hiya? Xiangnan, totoo ba ang sinasabi mo? Ginagamit pa niya ang apo ko? Tito Ning, hindi ninyo alam. Itong si Xiao Cheng'an, pagkatapos maging security guard, ay nambobola kay Yuan Yuan at ginagamit ang kanyang alindog kay Jiahui. Kumalat na sa kumpanya. Si Xiao Cheng'an, umangat dahil kay Jiahui, isang gigolo, pati sa leeg, mga markang, hindi maipakita. Gusto lang talagang dumikit kay Jiahui. Jiahui, tingnan mo. Itong lalaking magdadala lang sa'yo ng masamang impluensya. Bakit kailangan mong makasama siya? Tatay, ang bagay na ito, iniimbestigahan ko pa. Huwag kang magdesisyon dahil sa isang panig ni Xu Xiangnan at isipin, nakasalanan ni Xiao Cheng'an. Jiahui, ikaw. Tito Ning, itong si Xiao Cheng'an, sinasabi sa bibig na gusto lumayo. Sa totoo lang, gusto lang niyang gamitin ang relasyon kay Jiahui para umangat at pumasok sa high society. Xiao Cheng'an, ikaw na. Sinungaling naman loloko. Ikaw. Xiao Cheng'an, payo ko sa'yo, harapin mo ang katotohanan. Kung wala si Jiahui, wala kang kwenta, basura, gusto mo pang pumasok sa pamilya Ning? Payo ko sa'yo, harapin mo ang katotohanan, umalis ka na dito, huwag kang maging sagabal. Bibigyan kita ng isang araw. Umalis ka. Sa anak ko at apo ko. Kung hindi, huwag mong sisihin ang pagiging walang awa ko. Hindi talaga ako aalis. Xiao Cheng'an, gusto mo talagang sipsipin ang dugo ni Jiahui? Sige, tatawag na lang ako ng tao. Tatay, hindi mo pwedeng gawin iyan. Sa totoo lang,
Siya ang ama ni Yuan Yuan. Ano? Yahweh. Siya ang dating nag-iwan sa inyong mag-ina lihim na asawa. Oo siya, ang aking asawa. Kahit si Xiao Cheng'an ang tatay ni Yuan Yuan, ano naman? Naniniwala ako kay Uncle Ning. Hindi rin naman hahayaan na isang security guard ang maging ama ng nag-iisang apo ng pamilyang Ning. Yahweh. Kahit si Xiao Cheng'an, ang tunay na ama ni Yuan Yuan, ang kanyang pinagmulan ay tiyak na hindi makakapasok sa ating pamilyang Ning ang manugang na ito. Hindi ko tatanggapin. Tatay, kahit anong sabihin mo, siya pa rin ang tatay ni Yuan Yuan. Bakit hindi mo siya tanggapin? Paano ko siya tatanggapin? Kapag nalaman ng iba na ang manugang ng pamilyang Ning ay isang security guard. Nakakahiya. Matanda na ako. Kapag tumanda ako, pagchichismisan ba ako sa likod? Tito, alam ko, ang aking kasalukuyang katayuan ay isa lang security guard, hindi bagay kay Hui Hui, hindi bagay sa pamilyang Ning. Pero kapag nakabalik na ako sa kumpanya saka, Hahaha, bumalik sa kumpanya. Akala mo ba ano ang dala mo? Ang script ng nawawalang binata. Ikaw ay isang tagabantay ng bahay at tagapagbantay na security guard. Akala mo ba anong nakuha mo? Ang script ng binata na nawawala sa ibang bansa. Isa ka lang tagapag-alaga, bodyguard na nagbabantay ng bahay. Xiao Cheng'an, tingnan mo ang sarili mo. Ano ang estado ng pamilya Ning? Si Yuan Yuan ay nag-iisang apo ng pamilya Ning. Ikaw, isang tao, mula sa ilalim. Nangangarap ka pa, sa pamamagitan ng relasyon kay Yuan Yuan, makapasok sa pamilya Ning. Ang pinto ng aming pamilya Ning, hindi ka na makakapasok. Xiao Hui, siya ay isang taong walang pagkakakilanlan, walang katayuan sa lipunan. Kahit gaano siya kabuti sa inyo, ano naman. Hindi tugma ang pinto at ang bahay. Hindi ito tatagal. Ang manugang kong si Ning Chengjiang ay magiging isa lamang na kayang tumayong kasama ang pamilya Ning. Hindi isang bodyguard na umaasa lang sa babae at bata. Siya, kailangan umalis. Tatay, hindi pwedeng mawala ng ama si Yuan Yuan. Kung ipipilit mo siyang paalisin, sasama ako kay Yuan Yuan at aalis kasama siya. Yahweh, ikaw, para sa ganyang klaseng tao, umabot ka sa ganitong punto. Siya. Para sa ganyang tao, ka pa napunta sa ganitong sitwasyon. Si. Ikaw talaga ay aking mabuting anak na babae. Pagsisisihan mo ito. Xiao Cheng'an, hindi ka makakapasok sa pamilya Ning. Hi. Pasensya na, nag-abala na naman ako sa iyo. Walang problema. Hindi ko lang inaasahan ang tatay ko. Tara na sabay nating puntahan si Yuan Yuan. Yung, kung ako matulog na lang sa ibang kwarto, Huwag kang umalis. Xiao Chenggan, ikaw, isang bodyguard, bakit ka sumunod ulit dito? Tatay, si Xiao Chenggan ay isinama lang ako. Hindi po kailangan ganyan. Ayos lang, Tito Ning. Ang bagay na pag-uusapan natin, si Xiao Chenggan din ang gumawa noon, hindi ba? Pakinggan na lang niya. Siya. Makinig ka ng mabuti. Ang taong nasa litratong ito ay si Xiao Chenggan. Sino yung babae sa tabi niya? Yahweh. Tingnan mo ito. Ikaw ito ang taong pinoprotektahan mo ng buong puso. Ang tunay niyang mukha, ngayon, sa wakas ay maaari mo nang makilala siya, di ba? Yahaw. Tingnan mo ito ang iyong taong gustong-gusto mong protektahan. Ang tunay niyang mukha. Ngayon, sa wakas ay nakita mo na ba? Jiahui, sa tingin ko, ang babae sa litratong ito ang kanyang pananamit at ayos. Ay mukhang mayaman.
Si Xiao Chenggan ay sawa na hindi sapat, na ikaw lang, kaya naghahanap siya ng iba. Cheng-an, totoo ba ito? Siyempre, peke lang yan. Hindi ko inaasahan. Si Xiao Chenggan ay ang tunay na ama ni Ning Yuanyuan. Dahil sa relasyong ito, si Ning Chengjiang ay hindi kayang maging matigas. Si Jia Hui ay lalo siyang ipagtatanggol. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Oy, tulungan mo akong gumawa ng peking litrato, tapos ipadala ito ng anonymously kay Ning Chengjiang. Tandaan mo, dapat mukhang totoo. Dapat mukhang close. Basta maniwala si Jia Hui. Si Xiao Chenggan ay kailangang umalis na lang. Kung paniwalaan lang ni Jia Hui, hindi ba mapipilitang umalis si Xiao Cheng'an? Hindi ko kilala ang babaeng iyan. Tiyak na peke ang litratong ito. Peke. Xiao Cheng'an. Sa tingin ko, ang litratong ito kahit paano tingnan, totoo ito. Sa tingin mo ba madaling lokohin si Jia Hui? Gusto mo lang makalusot. Jia Hui, tingnan mo si Xiao Cheng'an. Matigas pa ang ulo ngayon. Halata naman na may dalawa siyang nililigawan. Nakikinabang sa iyo para sa pagkain at inumin habang nanliligaw sa ibang mayamang babae. Ang lalaking ito na umaasa sa babae, umaangat sa pamamagitan ng babae, isang sugar, baby, hindi karapat-dapat ipagtanggol. Xu Xiangnan, palagi mo akong tinatarget. May malaki kang motibo. And sa tingin ko, gusto mo lang akong pagbintangan para magkamali si Jia Hui sa akin. Pilitin akong umalis. Huwag kang mag-akusa ng walang ebidensya. Hindi ako maglalakas loob na gawin iyon. Sa tingin ko, ikaw naman, nahuli ka sa iyong masamang asal at gusto mo akong sisihin. Jia Hui, payo ko, umalis ka na agad sa lalaking ito na umaasa sa babae, umaangat sa pamamagitan ng babae sugar baby. Hui, sa mga nakaraang araw, lagi akong kasama ninyo. Paano ako makakakita ng iba? Kailangan mo akong paniwalaan. Alam ko, kaya naniniwala ako sa iyo. Kailangan mong maniwala sa akin. Alam ko, kaya't naniniwala ako sa iyo. Xu Xiangnan, anong klaseng tao si Xiao Cheng'an? Mas alam ko kaysa sa iyo. Tiyak na hindi siya gagawin ng ganoong bagay. Kaya ang larawang ito ay peke. Ikaw, nabaliw ka na sa kanya. Hanggang sa puntong ito, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Narito na ang larawan. Anong mali? Hi Hao, salamat sa paniniwala mo sa akin. Ang larawang ito ay peke ba talaga? Agad akong magpapasuri para malaman. Ibalik ang aking dangal. Sige, suriin mo, ha? Wala akong kinakatakutan dahil malinis ang konsensya ko. Ikaw naman, huwag kang magulat kung walang ebidensya na makikita. At umalis ka na lang. Hemp, Huwag mo nang alalahanin iyan. Ang tungkol sa larawan at ang mga naunang balibalita, suriin ko lahat. Kung wala nang iba, aalis na kami. Naghihintay sa akin si Yuan sa bahay. Tara na. Ikaw, tingnan mo ito. Ning Jia Hui. Dahil igiit mo siyang protektahan. Kailangan kitang saktan. Cheng-an, bakit ka umalis noon? At saka, aalis ka pa ba sa hinaharap? Hindi na. Umalis ako noon dahil may sakit ang tatay ko. At nagkaproblema ang negosyo ng pamilya kaya pumunta ako sa ibang bansa. Nitong mga nakaraang taon, sinamahan ko ang tatay ko sa ibang bansa para magpagamot. Yun lang pala ang dahilan. Samahan mo si Tito para magpagamot. Pero kung ganoon, bakit hindi mo man lang ako pinadalhan ng mensahe? Kung sinabi mo sa akin, hindi sana ako nagkamali ng pag-iisip sa iyo ng mga taon. Hindi mo ba natanggap ang mensahe ko? Noong umalis ako noon, natatakot akong gisingin ka, kaya umalis na lang ako. Pagkalapag ng eroplano, pinadalhan kita agad ng mensahe. Pero hindi ka sumagot. Akala ko galit ka sa akin. Ayaw mo na akong kausapin. At saka, natakot ako na ang problema ng pamilya ay makaapekto sa iyo. Kaya hindi ako nangahas na hanapin ka. Ayon sa sinabi mo, hindi mo rin natanggap ang mensahe ko? Simula nang umalis ka, patuloy kitang pinadalhan ng mensahe at tinawagan. At sinabi ko sa iyo na ipinanganak na ang ating anak. Pero walang tugon. Akala ko hindi mo na ako gusto at si Yuan. Mukhang may nagmanipula. Pero walang sagot. Akala ko hindi mo na ako gusto at si Yuan na. Mukhang may kumilos. Hui, may clue ka ba dito? Pagkaalis mo, dumating si Xu Xiangnan sa bahay ko.
Pero hindi ako sigurado kung ginamit niya ang phone ko. Nung gabing iyon, nag-text ako sa iyo. Wala nang sagot. Pagkatapos, bago ka umuwi ng bansa, nasira ang phone ko. Dinala ni Xu Xiangnan para ipaayos. Kaya ba? Si Xu Xiangnan ang gumawa? Tungkol sa bagay na ito, ang naaalala ko iyan lang. Mukhang ang posibilidad na si Xu Xiangnan ay talagang malaki. Bukas, maaari tayong humanap ng pagkakataon para subukan siya. Dahil naresolba na ang ating misunderstanding, dapat ba tayong magbigay ng reward sa isa't isa? Ano ba yan? Xu Xiangnan, pumunta ka sa bahay ko. May sasabihin ako sa'yo. Sige, darating ako agad. Yahay, ano ang sasabihin mo sa akin? Alam mo na ba sa wakas, ang tunay na pagkatao ni Xiao Cheng'an? At napapasyahan mong sumama sa akin? Alam ko na. Xu Xiangnan, dati ka bang nagpadala ng cellphone ko para maayos? Yung mekaniko noon, may sinabi ba siya kung ano ang problema ng phone ko? Jiahui, bakit bigla mo akong tinatanong tungkol sa phone? Baka naman nalaman niya na may ginawa ako sa phone niya. Sabi ng mekaniko, nabasag ang screen ng phone mo at may mga pirasong pumasok sa loob. Aw. Kung gayon, ibigay mo sa akin ang contact number ng mekaniko. Tatanungin ko siya. Ang tagal na noon, wala na akong number ng mekaniko. Jiahui, bakit bigla mo itong tinatanong? May nangyari ba? Wala. Yung phone ko dati, biglang hindi nakatanggap ng mensahe, kaya nagtatanong lang. Wala lang. Ito lang, yung phone ko dati. Biglang hindi nakatanggap ng mensahe, kaya nagtatanong. Xu Xiangnan, alam mo ba kung bakit? Ganito ang tanong ni Ning Jiahui. Siguradong naisip na niya, hindi ko pwedeng malaman niya. Paano ko malalaman kung bakit? Jiahui, pinaghihinalaan mo ako? 5 taon na kitang sinamahan. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Xu Xiangnan, huwag kang magpapaawa dito. Ginawa mo ba o hindi? Malalaman namin kung ginawa mo. Sa halip, ang pagtatago mo. Mas mukha kang kahina-hinala. Naisip ko na si Ning Jiahui kusang loob na makipag-ugnayan sa akin may dahilan talaga. Buti na lang noong panahong iyon, nakipag-ugnayan kay Tito Ning. Tatay, bakit ka nandito? Bakit? Sa bahay ng sarili kong anak na babae. Hindi ba pwedeng pumunta? Kayo, ano ang pinag-uusapan? Tito, pinaghihinalaan ako ni Jiahui na ginawan ko ng paraan ng phone niya. Kailangan ninyo akong tulungan na ayusin ito. Sa loob ng 5 taon na ito, ang sakripisyo ko para kay Jiahui. Paano ko magagawa ang ganitong bagay? Yahawi. Sa nakalipas na 5 taon ang sakripisyo para kay Jiahui, paano ko magagawa ang ganoong bagay? Yahui. Sa tingin ko, nakikita mo lang si Xiao Cheng'an yang bodyguard na lito ka na. Hindi mo pinagdududahan ang isang taong nag-iwan sa'yo ng 5 taon. Pero pinagdududahan mo ang isang taong laging nasa tabi mo. Sama ba yon? Tito, si Xu Xiangnan ay palaging nagtatago ang cellphone ni Jiahui ay biglang nasira. Hindi ito aksidente. Sigurado siya ang gumawa, sinasadya niyang hadlangan ang komunikasyon para hindi tayo malaman ang kanyang ebidensya. Tama na. May karapatan ka bang magsalita? Ikaw na nag-iwan ng asawa at anak sinungaling dito, inaakusahan si Xiangnan. Sa tingin ko, ikaw ang nagudyok. Jiahui, laban kay Xiangnan. Gusto mong gawing magulo ang sitwasyon. Tama si Tito Ning. Xiao Cheng'an, sa tingin ko para sa sarili mo ang pag-alis ng 5 taon na ito ay dahilan hindi mo matanggap. Na nasa tabi ako ni Jiahui, hindi mo matanggap na makamit ko ang tiwala ng pamilya ning kaya ginagamit mo itong maruming paraan. Tatay, ang sinabi ni Xu Xiangnan ay puno ng butas. Kung hindi siya gumawa, bakit siya nagtatago? Tay, ang sinabi ni Xu Xiangnan puno ng butas. Kung wala siyang daya, bakit siya nagtatago? Bakit ayaw niyang ibigay ang contact ng repairman? Tio Ning, wala po akong ginawa. Kailangan niyo po akong tulungan. Xu Xiangnan, sabi ko sana kay Jiahui. Kung magsasabi ka ng totoo, hindi na namin ito sisiyasatin. Ngayon kailangan kong tawagin ang pinakamahusay na technical expert sa lungsod para imbestigahan ito. Sa oras na iyon, may matibay na ebidensya.
Tiyak na matatanggap mo ang nararapat na parusa. Xiao Cheng'an, anong pinagsasabi mo? Ikaw, aanyayahan mo ang ekspertong iyan bilang isang bodyguard lang. Karapat-dapat ka ba? Oo nga. Dati gusto ko ring imbitahin ang ekspertong iyan sa kumpanya para tumulong. Pero tinanggihan ako. Sa aking katayuan, hindi ko siya mapakiusapan. Ikaw na isang bodyguard. Anong kaya mong gawin? Ang ekspertong iyon ay hindi basta-basta makikita ng may mataas na status. Matagal ko na siyang kakilala, kaya may paraan ako para kontakin siya. Matagal na kakilala. Ang ekspertong iyan ay isang haligi ng industriya. Ang mga kasama niya ay mga kilala at mayayaman. Grace, paano ka naman makikilala bilang isang mababang bodyguard? Yung eksperto, pero isang haligi ng industriya. Ang kanyang mga nakakasalamuha ay pawing mga kilala at mayayaman. Paano niya makikilala ang isang tulad mong mababang antas na bodyguard? Ginooning, ang aking paglilingkod sa kumpanya, paghihirap at sakripisyo ay hindi na mapag-uusapan. Kamakailan ay para sa mga chismis nagpakaabala at ano ang resulta ay mali pa ring pinagbintangan at pinaratangan. Howell, Tama. Si Xiangnan sa mga nakaraang taon para sa kumpanya, para sa atin ang mga ginawa ay nakikita ko lahat. Kamakailan ay patuloy na para sa nagmamadali, para sa mga chismis. Jiahui, na loko ka ba ni Xiao Cheng'an na bodyguard na ito at nabulag ka? Ikaw talagang hindi maintindihan. Xiao Cheng'an, alam mo ba ang board of directors ay napag-usapan na? Jiahui, kung hindi malulutas ang mga naidulot mong mga iba't ibang chismis, siya ay tatanggalin sa posisyon. Ano? nakita mo ba, Xiao Cheng'an? Ang pagstay mo sa tabi ni Jiahui ay magdadala lamang ng kapahamakan. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Tatay, bigyan mo pa ako ng panahon. Tiyak kong malinaw kung ma-investigate. O kaya, may paraan ba para makabawi? Si Jiahui ay hindi maaaring makahanap ng pahiwatig. Dahil ang buong kumpanya ay naayos ko na lahat. Imposible para kay Jiahui na malaman ang mga pahiwatig. Dahil sa buong kumpanya, inayos ko na lahat. Mga hakbang sa pagbawi mayroon din. Ang board of directors dahil sa iyong 5 taon ng masipag na trabaho, kaya sinabi nila, basta ikaw ay makakuha sa loob ng 3 araw ng investment mula sa Xiao Group. Ang epekto ng chismis sa kumpanya ay maaaring patawarin kung hindi ikaw. At si Xiao Cheng'an ay aalis ng magkasama tatay. Anong uri ng hakbang sa pagbawi ito? Ito ay malinaw na paghihirap Xiao Group. Ang bagong presidente, hindi pa alam ang pagkakakilanlan. Sinabi ng board na sa loob ng 3 araw ay dapat kong makuha ang investment ng Xiao Group. Paano ito posible? Iyan ay iyong problema. Ang desisyon ng board ay hindi magbabago, Jiahui. Ito ay isang aral. Dapat mong malaman kung anong uri ng tao ang kasama mo ay magkakaroon ng ganoong resulta. Tiyuhin, ang bagay na ito ay sanhi ko. Walang kinalaman si Jiahui. Ako ang nagdala sa kanya sa problema. Ngunit huwag kang mag-alala, ang investment ng Xiao Group ay tiyak kong malulutas. Mag-isip ka ng paraan. Ikaw ay isang security guard lang ang pinto ng pamilya Xiao, baka hindi ka man lang makapasok. Aayusin ko iyan. Maghanap ka ng paraan. Ikaw, isang security guard lang. Niyang pintuan ng pamilya Xiao, baka hindi ka makapasok. At nagyayabang ka pa rito? Xiao Cheng'an, sino ba ang hindi marunong magyabang? At saka, wala kang kakayahan. Naging dahilan ka pa na pahirapan si Jiahui ng board. At nagpapanggap ka pa rito? Ang Xiao Corporation ay napakalaking kumpanya. Si Uncle Ning ay may respeto pa. Ikaw, isang mababang security guard, may karapatan ka bang magsalita tungkol sa investment? Xu Xiangnan, tumahimik ka. Presidente pa rin ako ng korporasyon. Igalang mo ako. Jiahui, bakit hindi mo siya makita? Si Xiao Cheng'an ay sinasadya itong banggitin para magmukhang magaling. Lolokohin ka lang niya para manatili kang tapat sa kanya. Xiao Cheng'an, marunong lang magyabang at mangako. Kapag napahamak si Jiahui at mawala sa kanya ang posisyon bilang presidente, pananagutan mo ba? Walang kwenta talaga. Nakakadagdag lang ng problema sa mga tao sa paligid. Xu Xiangnan, kung may kakayahan ako o wala, hindi ikaw ang magsasabi. Ang Xiao Corporation, mas kilala ko ito kaysa sa inyong lahat. Mas alam ko ito. Talagang kaya kong makuha ang investment ng Xiao Corporation. May kakayahan ba ako? Hindi ikaw ang magpapasya. Xiao Group, higit sa inyong lahat mas alam ko. Talagang kaya kong ang investment ng Xiao Group makuha. Tiyak na hindi ko hahayaang maalis si Jiahui sa posisyon. Tama na. Kaya mong makuha ang investment? Ano ang tingin mo sa Xiao Group? Ano ang tingin mo sa Xiao Group? Jiahui, nakikita mo ba? Xiao Cheng'an. Isa lamang siyang mahilig magyabang, walang kakayahang tao. Huwag ka nang magpakatanga. Habang pinoprotektahan mo siya, mas marami kang mga problema. Kapag nangyari yun, baka
pati ang buong grupo, ang buong pamilya, ning masama. Tama si Uncle Ning. Jiahui, sa totoo lang, kung sasibakin mo lang si Xiao Cheng'an, mawawala na ang mga chismis. Piliin ang mas maginhawang paraan, hindi ba mas mabuti? Hindi ko sasibakin si Xiao Cheng'an. Wala na kayong sasabihin. Sa loob ng 3 araw, siguradong makukuha ko ang investment ng Xiao Group. Yahaw, papapirmahin ko na ang mga tao sa grupo para dalhin ang kontrata ng investment. Xiao Cheng'an, pakinggan mo ang iyong sarili. Ang sinasabi mo, hindi mo ba talaga iniisip na ikaw ay presidente ng Xiao Group? Paano kung sabihin ko na ako nga? Xiao Cheng'an, gising ka ba? Sabi mo ikaw daw ay presidente ng Xiao Group. Ako rin naman. Sige, Xiao Cheng'an, huwag ka rito nagsasalita ng walang saysay. Sinasayang mo ang oras ng lahat. Hay, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako sa'yo. Pero ang tungkol sa pamumuhunan ng Xiao Group ay mahirap para sa akin. Lalo na para sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng paraan. Hindi kita papayagang umalis. Xiao Cheng'an, si Jiahui para sa iyo ay ginawa ito hanggang sa puntong ito. Tama si Xiangnan. Kahit na gaano ka gusto ni Jiahui, hindi kita kikilalanin. Ngayon, o umalis ka na lang, o kaya papapasukin ko ang mga bantay para kaladkarin ka palabas. Huwag dito dungisan ang lugar ng Ning. Cheng'an, bakit hindi ka muna umuwi sa inyo? Ang usapang pamumuhunan ako na ang bahala. Jiahui, paano ko hahayaang ikaw ang humarap nito mag-isa? Pagkatapos ng lahat, ito ay dahil sa akin. Kaya, ibibigay ko ang numero ng vice-presidente sa iyo. Eto, ibibigay ko sa iyo ang contact number ng vice president. Xu Xiangnan, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa? Xiao Cheng'an, papagisingin kita, ikaw na nagsasalita sa panaginip, sinungaling, magising ka, isang bodyguard, nagpapanggap na presidente ng Xiao Corporation. Sa tingin ko wala ka ng pag-asa, kaya gumagawa ka ng kwento para makalusot. Gusto mo lang dumikit kay Jiahui at maging parasite. Sabihin mo yan sa iba, mapapahiya ka lang. Isang bodyguard na nagbabantay ng bahay, ang sabi ay siya raw presidente ng Xiao Corporation. Xiao Cheng'an, ang kapal ng mukha mo. Huwag mong hayaan na sa huli ay hindi mo na maipaliwanag at mapahiya si Jiahui. Kasama ka na maging kahiya-hiya. Tigil, Xiao Cheng'an, lakas ng loob mo na gumawa ng kaguluhan dito? Puwersahan lang ang alam mong solusyon, kaya bodyguard ka na lang. Bitawan mo si Xiangnan at lumayas ka dito. Narinig mo ba? Bitawan. Pakawalan. Cheng'an? Cheng'an, okay ka lang? Yahawi, pahiram ng phone mo. Cheng'an, ayos ka lang ba? Yawi, pahiram ng phone mo saglit. Dahil hindi kayo naniniwala na kaya kong makuha ang investment, ngayon, ipapakita ko sa inyo. Oy. Oh. Ngayon, isend mo na yung investment contract na 100 milyon sa email ng presidente ng Ning Corporation sa kanyang email. Totoo. 100 milyong investment. Cheng'an, ibig sabihin, ikaw talaga ang bagong presidente ng Xiao Corporation? Imposible, Jiahui. Nauto ka lang niya. Isang hamak na bodyguard lang siya. Paano naman siya magiging presidente ng Xiao Corporation? Tama. Imposible na si Cheng'an, itong bodyguard, ang may gawa ng investment? Jiahui, kunin mo ang computer. Oh. Paano naman nangyari iyon? Si Xiao Cheng'an ba itong bodyguard ang may gawa? Jiahui, dalhin mo ang computer dito. Tingnan ko kung totoo ba. Totoo pala ang kontratang ito. Hindi pwede. Ang laking merito. Paano mapupunta kay Xiao Cheng'an? Ito pala ang kontrata. Jiahui, ito ay inayos ko dati. Huwag kang magpaloko sa kanya. Xu Xiangnan, magaling ka naman sa pag-angkop ng merito. Masasabi mo ba bawat detalye ng kontratang ito at pangalan ng bawat kausap? Dito ka pa nagsasabi ng walang hiya. Xiao Cheng'an, kung kaya ko bang sabihin, hindi mo dapat pakialaman. Bodyguard ka lang. Sa tingin ko, gusto mo lang nakawin ang merito. Sinasabi mo pang CEO ka ng Xiao Group.
Niloloko mo lang si Jahui. Akala mo ba sa kontrata lang makakalusot ka? Tingnan mo kung karapat-dapat ka. Tito Ning, si Xiao Cheng'an ay tumawag. Sakto lang na nakuha niya ang kontratang ito. Ako talaga, pumirma niyan. Huwag kang magpaloko sa kanya. Siyempre, naniniwala ako na kaya mo yun. Ayos. Nakakuha ka ng ganyang kalaking investment? Ikaw talaga ang tagapagligtas ng Ning Group. Kaya mong ilabas ang ganoong kalaking pamumuhunan. Ikaw talaga ang aming tagapagligtas ng Ning Group. Ganito, hindi ba lagi mong gusto si Jiahui? Pagkatapos ng 1 linggo kayo ay magpapakasal na. Salamat, Tio Ning. Tatay, paano mo nagawa iyan? Sinabi ko na, ang manugang ko sa pamilya Ning ay hindi basta isang bodyguard. Xiangnan, magaling sa trabaho, tapat sa iyo. Siya ang iyong magiging katiyakan sa natitira mong buhay. Seguridad. Tatay, Tama na. Tigilan mo na desisyon na ito. Ngayon, ibabalita ko ang balita ng inyong kasal, ilalabas ko na. Oy. Lao Xiaozong. Bakit kayo? Sabi ninyo ang inyong anak ay nagtatrabaho sa aming grupo. Ano ang pangalan ng inyong anak? Siguradong aalagaan ko. Ano? Ang inyong anak ay Xiao Cheng'an Sige. Siguradong aalagaan ko kayong. Huwag kayong mag-alala. Paano nangyari iyon? Imposible iyon. Si Xiao Cheng'an ay isa lang bodyguard. Paano naging presidente ng Xiao Group? Si Xiao Cheng'an ay isa lang na bodyguard. Paano naman magiging presidente ng Xiao Corporation? Ngayon, naniniwala ba kayo? Ako ang Xiao Corporation, ang bagong appointed na presidente, di ba? Cheng'an ikaw. Yahaw. Pasensya na dati talaga akong nagtago ng bagay sa'yo. Pagkatapos magsasaayos akong mag-explain ng maayos. Okay lang ba? Ngayon, ang inyong bawat insulto, naalala ko lahat. Gagawin ko kayong magbayad ng katumbas na halaga. Cheng'an lahat ay si Tito. Hindi ko nakilala ang iyong tunay na pagkatao. Dati hindi kita nakilala. Ang sinabi ko dati, lahat iyon ay hindi sinasadya. Huwag mong seryosohin. Hindi sinasadyang mga salita. Dati sinabi ni Tito ako ay tanga, sinabi akong walang kwenta. Sinabing hindi ako karapat-dapat pumasok sa inyong pinto ng Ning pamilya. Ang mga salitang ito ay hindi sinasadyang salita. Sa tingin ko, hindi yata. Si Tito ay nagkamali. Si Tito bulag. Ang mga salitang iyon, lahat ay isang saglit kong nasabi dahil sa kalituhan. Cheng'an kayo, maging mapagpatawad. Huwag ninyo akong pansinin. Simula ngayon, kayo ay ang aming manugang ng Ning pamilya. Ang aming dalawang pamilya magtutulungan ng malakas. Simula ngayon, walang hanggan ang kinabukasan dati. Lahat ay isang misunderstanding. Ang dalawang pamilya natin na magtulungan sa hinaharap walang hanggan ang magiging tagumpay. Dati lahat ay isang pagkakamali. Kalimutan na natin iyon. Tio Ning, Jiahui, huwag ninyong kalimutan. Si Xiao Cheng'an ay nagtapon ng kanyang asawa at anak ito ay isang hindi maikakailang katotohanan. Ano naman ang pagiging presidente niya? 5 taon na ako at si Jiahui para sa Ning Corporation. Malaki ang aking naiambag. Hindi siya karapat-dapat na ihambing sa akin. Ihambing? Siyempre hindi mo maaaring ihambing kay Cheng'an. Binago mo ang mga larawan at ginambala ang aking telepono. Pinaghiwalay mo kami. Ninakaw mo ang kredito at nagsinungaling. Bawat isa sa mga ito, alin ang karapat-dapat ihambing kay Cheng'an? Tama, Xu Xiangnan. Kung hindi dahil sa iyong paggulo sa gitna, hindi rin ako kay Xiao Cheng'an magkakaroon ng maraming hindi pagkakaunawaan. Cheng'an, ako ay nadaya ni Xiangnan ng panloloko kaya't ganyan ang trato ko sa iyo dati. Dapat mong patawarin ang iyong tiyuhin. Hindi naman kailangan ng kapatawaran. Tiyuhin ay naniwala lamang sa mga kasinungalingan ng iba. Yahweh, alam kong ngayon galit na galit ka. Ngunit, tulad ng narinig mo talagang ako nga ay ang presidente ng Xiao Corporation. Yahaw, alam kong galit ka ngayon, talagang galit. Pero, tulad ng narinig mo ako nga ang presidente ng Xiao Group, hindi sinasadya na itago ito sa'yo. Wala lang akong pagkakataon. Pasensya na. Huwag kang magalit. Bakit naman? Sandali lang hindi ako nakareact. At saka hindi ba ako rin nagtago ng pagkatao ko sa'yo? Ituring natin na pantay na tayo. Masarap din ito. Ibubunyag na lahat ng pagkatao, walang makakapigil sa atin. Babayaran nila ang katumbas na halaga. Hoy, Laulio. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Pwede bang remotely i-check ang isang cellphone? Tingnan kung may ginawa ito ng iba.
Sige, salamat. Cheng-an, abala ka? Tio, bakit nandito ka na naman? Cheng-an, isang munting regalo. Tiyak na kailangan mong tanggapin. Lahat ito ay magagandang bagay dati. Nagkamali si Tito pagsasalita na walang ingat. Huwag mong damdamin. Sabihin mo na lang kung may sasabihin ka. Hindi mo na kailangan magdala ng mga ito. Tama si Cheng-an. Tito, pumunta ngayong oras na ito, may importante akong bagay. Nahihilingin sa iyo. Mayroon akong isang proyekto. Ngayon ay nakakaranas ng kaunting problema. Tingnan mo kung maaari tulungan mo si Tito. Tito, hindi ba dati mong sinabi, wala akong kwenta? Bakit ngayong nakikita ako ay tagapagmana ng pamilya Xiao na identidad bilang tagapagmana? Bakit biglang nagbago ang trato mo? Ako, Tatay, ikaw, kahit ang mga salitang ito ng paghingi ng tawad, ay hindi mo masabi at gusto mo patulungan ni Cheng-an. ay naku. Lahat iyon ay dahil kay Xiangnan. Ano ang mali ko? Tito, Ay lahat iyon ay dahil kay Xiangnan. Ano bang kasalanan ko? Tito, kung ganyan ang ugali mo, hindi kita matutulungan. Ngayon, humihingi ka ng tulong sa akin. Gusto mo lang ang pamilya Xiao ko at ang pagiging tagapagmana nito nakapakipakinabang sa'yo. Kung ako ay isa pa ring bodyguard, gaganyanin mo pa ba ako? Tito Ning, Jiawi. Xiao Cheng-an ay hindi naman ang presidente ng grupo. Nagtanong na ako sa Xiao Group sa mga empleyado sa loob. Wala silang narinig ang pangalang ito. Hindi talaga siya ang presidente ng Xiao Group. Muntik na akong makasal kay Jia Hui. Paano naman naagaw muli? Xiao Cheng-an, hindi ko hahayaan na ganito ka lang maging manugang ng pamilya Ning. Tito Ning, pwedeng pekehin ang boses. Kayo, nalin lang kayo niya. Ngayon na sinabi mo iyan, hindi naman imposible iyon. Naiintindihan ko. Xiao Cheng-an, ikaw ang kumuha ng estranghero para linlangin ako. Paano naman si Old President Xiao tumawag sa akin? Alam ko na. Xiao Cheng-an, ikaw ang kumuha ng isang estranghero para dayain ako. Ano nga ba ang sinabi ko? Bakit si Lao Xiaozong ang tumawag sa akin? Ganun pala. Ikaw pala ang may pakana nito. Ang bawat galaw ko sa China ay may naguulat sa tatay ko. Kaya syempre alam niya kung ano ang ginagawa ko. At saka, sa lakas ng pamilya Xiao, ang makuha ang inyong numero ng telepono ay hindi mahirap. Huwag kang magkunwari dito. Pati kay Lao Xiaozong naguulat ka ng iyong sitwasyon. Ang koneksyon ng pamilya Xiao. Sa tingin ko, ikaw ay nagsisinungaling ng walang hiya. Ang mga empleyado ng Xiao ay talagang hindi alam ang iyong pangalan. Ikaw ba ay karapat-dapat banggitin ang Xiao? Nataranta na talaga ako dahil sa isang peking tawag na naloko ako. Gusto mong gamitin ang presidente ng Xiao Group para makapasok sa pamilya Ning. Dayain ang damdamin ni Jia Hui. Ang iyong plano ay napakatuso. Tama nga. Xiao Cheng-an, masyado mo nang pinahalagahan ang sarili mo. Gumawa ka ng pekeng boses para dayain si Tio Ning at naglakas loob ka pang magyabang na si Lao Xiaozong ay sumusubaybay sa iyong galaw. Isang guard na hindi man lang makalapit sa pinto ng Xiao at magkatapa ng ganitong kasinungalingan. Isang bantay na hindi man lang makalapit sa pinto ng Xiao at hindi man lang makahawak ay nag-iimbento ng ganitong kasinungalingan. Ikaw talaga ang nagsisinungaling dito. Sa tingin ko, akala mo hindi na kaya ng bodyguard, akala mo nakalusot ka na at makakaangat ka agad. Sayang, walang lihim na hindi nabubunyag. Nahuli ka namin, di ba? Sa tingin ko, ikaw ay dapat umalis na at huwag ka nang magpahiya rito. Xu Xiangnan, ang sinabi mo ay wala akong paniniwalaan kahit isa. Naniniwala ako kay Cheng-an, hinding-hindi niya ako lolokohin. Ang sinasabi ko ay totoo lahat. Maniniwala kayo o hindi, bahala na kayo. Tungkol naman sa mga empleyado ng Xiao, hindi nila ako kilala dahil galing ako sa ibang bansa at hindi pa nagpapakilala. Ang mga nakakakilala sa akin ay ang mga pangunahing tauhan ng kumpanya. At ang sinabi mong gawa-gawang boses. Ngayon, maaari mong tawagan ang numerong iyon pabalik at tatawag ako ng eksperto para suriin kung totoo o hindi. Malinaw na makikita iyon. Bukod pa riyan, tungkol sa aking pagkakakilanlan. Tito, dapat nakita na ninyo ang aking ama. Ang singsing na ito na kumakatawan sa Xiao, ang singsing ng pinuno.
ay tiyak na kilala ninyo. Ang singsing na ito ay peke. Kaya niyang magpanggap ng boses. Kaya ang singsing na ito ay tiyak na gawa-gawa lang. Ang singsing na ito ay peke. Kaya niyang pekein kahit ang boses. Kaya ang singsing na ito ay tiyak na peke. Xu Xiangnan, hindi mo ba nararamdaman na ang sinasabi mo ay magkasalungat? Kung matibay ang paniniwala mo na ako ay isang security guard, anong kakayahan ko upang gawin ang mga bagay na ito? Ito. Xu Xiangnan, tumahimik ka. Ang singsing na ito nakita ko mismo, hindi ito maaaring peke. Xiao Chang'an ay ang anak ni Chairman Xiao. Oo, ang presidente ng Xiao Group. Ito. Paanong naging ganito? Kung hindi ka pa rin naniniwala, ngayon ay maaari kong tawagan ang mga empleyado ng aming kumpanya sa telepono. Sa oras na iyon, ang iyong kasinungalingan ay malalantad. Xu Xiangnan, hindi mo pa ba nakikita? Mabilis kang. Humingi ng tawad kay Chang'an. Chang'an, dapat ako'y dumating ng maaga para humingi ng tawad. Siya ang nag-udyok sa akin. Kaya muli kitang na-misunderstood. Kung isasaalang-alang mo ang mukha ni Jiahui, patawarin mo na lang ako ng isang beses. Tungkol naman sa Xu Xiangnan, ngayon ay tutulungan kita na parusahan siya. Tutulungan kita na turuan siya ng leksyon. Tito Ning, noong hindi mo pa alam ang tunay na pagkatao ni Xiao Chang'an, iba ang ugali mo. Hindi ba sobra naman ito? Xu Xiangnan, masyado bang magaan ang parusang ito? Dati mo na akong tinatarget at sinisiraan. Ang mga utang na yan, hindi pa natin naaayos. At dahil sa'yo, nawalan kami ng komunikasyon ni Chang'an dahil sa misunderstanding. Lahat ng ginawa mo, aaliwin namin. Wala kayong ebidensya. Paano ninyo matitiyak na ako ang may gawa? Ang sabihin ninyong ganyan ay paninira na. Uy, Lauliw. Tapos na? Oo, salamat. Ano na? Sabi ng eksperto. Noong araw na umalis ako sa cellphone ni Hui Hui, may naka-install na blocking software. Noong in-uninstall si Xu Xiangnan, ang may hawak ng cellphone noong ipinarepair. Xiao Chang'an, wala ka talagang konkretong ebidensya. Gusto mo akong patawan ng parusa sa pamamagitan lang nito? Walang maniniwala. Wala kang alala. Sa kakayahan ng ekspertong iyon, ang malaman ang totoo. Oras na lang ang problema. Maghanda ka ng parusahan. Huwag kang mag-alala. Sa kakayahan ng ekspertong iyon, ang bagay na ito ay malalaman problema lang ng oras. Hintayin mo ang parusa. Xiao Chang'an, sa tingin ko wala kang mailalabas na tunay na ebidensya. Ito ay paninirang puri at pag-akusa ng mali. Xu Xiangnan, ang tigas ng dila mo. Sa tingin ko, ikaw ay hindi ka iiyak hanggat walang kabaong at may lakas loob ka pang galitin si Xiao Chang'an? Galitin ang kagalang-galang na pangulo ng Xiao Corporation? Kung gusto mong galitin, huwag mo kaming idamay sa pamilya Ning. Chang'an, huwag kang mag-alala. Kapag nahanap ng eksperto ang ebidensya, ako ang unang haharap sa kanya. Tiyak na hindi ko hahayaang muli siyang mang-insulto sa iyo kahit bahagya. Xu Xiangnan, huwag ka nang manggulo dito. Kapag lumabas na ang resulta, dadalhin ko ang ulat ng investigasyon at personal ko itong ibibigay sa inyo. Sa oras na iyon, mag-uusap tayo ng maayos. Sige, pakiusap, ayusin ang mga dokumentong ito at pagkatapos ay ipadala mo sa akin. Talagang maraming salamat sa iyo ngayon. Sa susunod, libre kita ng pagkain. Nalaman mo na kung sino ang nag-install ng software? Si Xu Xiangnan. Siya nga. Ngayon, may matibay na ebidensya. Ano pa bang magagawa niya? Siyempre, dahil sa mga nangyari dati, hindi ko siya papayagan na manatili sa kumpanya. Hoy! Ipaalam sa lahat. Simula ngayon, si Xu Xiangnan ay hindi na ang vice-presidente ng Ning Group. Noong iniimbestigahan ko ang mga chismis, ang mga empleyado ay ayaw magsabi. Kaya wala akong nalaman. Hula ko ay si Xu Xiangnan na nag-ayos na ng lahat ng maaga. Ang mga empleyado dahil sa takot ay hindi nangahas na magsabi. Pero ngayon, si Xu Xiangnan ay tinanggal sa posisyon. Ang mga nangyari dati ay may ebidensya na ring makikita. Ang mga ebidensyang ito ay sapat na. Ning Jiahui, tinanggal mo ako? Oh, nalaman na namin kung sino ang nag-install ng software sa telepono ko. Kaya, paano kung matitiis na manatili ka sa kumpanya? Jiahui, isang maliit na pagkakamali lang ang ginawa ko. Pero gusto mo akong paalisin? Maliit na pagkakamali ito.
Dahil sa mga ito mong tinatawag na maliit na pagkakamali, ako at si Cheng-an ay nawalan ng komunikasyon sa loob ng maraming taon. Ito ay maliit na pagkakamali. Dahil sa mga ito mo tinatawag na maliliit na pagkakamali, ako at si Cheng-an nawalan ng kontak sa loob ng maraming taon. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng maraming taon. Jiahui, mali ako. Hindi ko dapat sa iyong telepono mag-install ng software at hindi rin dapat makialam sa relasyon mo at ni Cheng-an. Ngunit ang dahilan kung bakit ko ginawa ito ay dahil mahal na mahal kita. Huwag mo siyang hawakan. Yahawi, 5 taon akong nasa tabi mo. Si Xiao Cheng-an ba, kapag lumitaw buburahin na ang lahat ng 5 taon kong pagsisikap? Tioning, hindi mo ba nakikita? Ikaw mismo ang nagkamali. Dapat kang parusahan. Cheng-an, Jiahui, wala akong tutol. Para sa mga taong may masamang hangarin, dapat matagal nang tinanggal. Tioning, ano ang ibig mong sabihin? Tumutulong ka ba kay Xiao Cheng-an? Yahui, 5 taon akong nasa tabi mo. 5 taon ng tapat na pagmamahal. Hindi ba ito mas mahalaga kaysa sa isang taong nawala ng 5 taon? Tapat na pagmamahal, ang tinatawag mong tapat na pagmamahal, ay sa likod lamang ng paninira at pakikialam at lihim na pagplano upang patunayan. Xiao Cheng-an, bakit mo ako ikukumpara? 5 taon kang nawala. Bakit pagdating mo, aagawin mo ang lahat sa akin? Pero naalis ako sa posisyon. Nasa akin pa rin ang pamilya Xu. Kaya ko pa rin umakyat sa posisyon ng vice-presidente. Bakit mo akala tutulungan ka ng pamilya Xu? Pinalis ako ng pamilya Xu. Hindi tay, bakit biglang nangyari ito? Dahil nagalit ako sa pamilya Xiao. Itinakwil ako ng pamilya Xu. Sa likod mo, wala ng pamilya Xu ang masasandalan. Sa tingin ko, ang pagbangon mo ay imposible na. Xiao Cheng-an, bakit mo ako pinipilit? Xu Xiangnan, ikaw ang pumilit sa akin. Pinilit mo si Huihui. Kung hindi mo sinadyang mang-away, kung hindi mo sinadyang insultuhin ako at ginamit ang usapang invest para bantaan si Huihui, hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Kung hindi mo sinadyang manggulo, kung hindi ikaw, sinadya mong insultuhin ako. Gamit ang investment, binantaan mo si Huihui. Paano ko nagawang umabot sa ganitong punto ngayon? Xiao Cheng-an, umaasa ka lang sa pamilya Xiao. Sinira mo ako ng tuluyan. Kung hindi ka nagtago ng iyong pagkatao, nagpanggap na bodyguard, paano ako napunta sa ganitong kalagayan? Sinadya mong mag-setup ng bitag para sirain ako. Xu Xiangnan, baliw ka na ba? Dito, nagsasalita ka ng kalokohan. Pinag-uusapan mo ang kasalanan ni Cheng-an. Ikaw talagang nagkamali. Paano mo masisisi si Cheng-an? Xiao Cheng-an, inagaw mo ang posisyon ko. Sinira mo ang aking kinabukasan. At pinalayas mo ako sa pamilya. Hindi kita tatantanan. Akala mo panalo ka na? Umaasa ka lang sa pamilya mo. Kung wala ang pamilya Xiao, wala kang karapatang maglinis ng aking sapatos sa tabi ni Jiahui sa loob ng maraming taon. Bakit pagbalik mo lang, wala na akong lahat? Ang lahat ng ito ngayon ay dahil sa iyong kasakiman, dahil sa iyong pagiging makasarili. Wala akong kinalaman. At ni si Huihui. Tama, kung hindi mo pinagplanuhan ng maigi, miyembro ka pa rin ng pamilya Xu at vice-presidente ng Ning Group. Pero lagi kang sinasadya mong siraan ako, kaya lahat ito ay gawa mo karapat-dapat lang sa'yo. Ganito talaga, huwag mo akong sisihin kung hindi ka pakikitungan ng maayos. Xu Xiangnan, ano pa ang gusto mong gawin? Hawak ko ngayon ang isang napakalaking proyekto. Kung hindi mapirmahan ang proyektong ito, ang pamilya Ning ay mababang karote. Akala mo ba, bago ako maalis sa pwesto, hindi ko ba inilipat ang proyektong hawak mo sa ibang tao lahat? Ano? Ning Jiahui? Ganito rin ba ang gagawin mo sa akin? Xiao Cheng-an, hintayin ninyo ako. Tay, umalis ka na rin. Tatay at nanay umalis na ang masamang tito. Ngayon ay atin na oras para sa pamilya. Ang oras ngayon at sa hinaharap, babawi ako sa inyo. Sige, lumabas muna tayo. Si. Pero sa bahay wala ng pagkain.
Kung gusto mo, Isasama ko si Yuan Yuan para bumili ng pagkain. oo. Sige, sige umalis ka na. Bumili ka ng maraming masasarap na pagkain. Aayusin ko sa bahay ang mga dadalhin natin sa labas. Sino? Sino ang magliligtas sa akin? Cheng-an, ikaw ba? Ikaw ba ang dumating para iligtas ako? Cheng-an. Cheng-an, ikaw ba? Magsalita ka naman? Yahweh, ako ito. Bitawan mo ako. Yahweh. Bakit mo pinili si Xiao Cheng'an kung wala siya? Ikakasal na sana tayo. Ikaw ay akin. Bakit si Xiao Cheng'an ang presidente? Bakit? Bakit si Xiao Cheng'an ang presidente? Bakit? Bakit? Yahweh. Ayoko talaga ng ganito. Pero ikaw at si Xiao Cheng'an ay inilagay ako sa dead end. Wala akong magawa. Wala talaga akong magawa. Hindi kita makukuha. Hindi rin siya makakasama mo. Shushangnan, gusto mo bang patayin si Hui Hui? Hindi mo ba alam? Si Hui Hui dati sa gabi ay nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang ina. Nagkaroon siya ng takot sa dilim. Muntik na siyang masuffocate kanina. Alam mo ba? Gusto mo pa bang saktan ang buhay ni Hui Hui? Ang iyong kasakiman? Ang iyong kasamaan? Oras na para maningil. Hindi ako kontento. Si Jia Hui ay para sa akin. Ano naman ang presidente ng Xiao? Kung wala ka, matagal na sanang akin si Jia Hui. Shu Shangnan, nagpapasalamat ako sa 5 taon na ito sa tulong mo sa akin. Pero hindi nito nababayaran ang iyong mga pagkakamali. Nagkalat ka ng chismis, nag-install ka ng illegal na software sa telepono ko. Ang ebidensyang ito ay nakolekta na namin. At ngayon, gusto mo pa akong patayin. Ako at si Cheng-an ay hahayaan ang batas na parusahan ka, Ning Jiahui. Walang utang na loob ka. Walang utang na loob. Nag-install ka ng blocking app. Sa telepono ko, nagpeke ng mga litrato, nag-udyok ng gulo. Sino ba talaga ang walang utang na loob? Ang mga pinsalang ginawa mo kay Hui Hui at ang mga pakana mo laban sa pamilya namin. Ang batas ay magbibigay sa atin ng makatarungang hatol. Bitawan mo ako, Ning Jiahui. Hindi ninyo ako pwedeng gawin ito. Ayos lang. Tapos na. Hindi na siya babalik. Para gambalain tayo, di ba? Wala nang ibang tao ang gugulo sa atin. Pasensya na, Hui Hui. Ako ay naging pabaya, kaya ka napahamak. Pasensya na, Hui Hui. Pabaya ako, kaya ka napahamak. Hindi ko rin inaasahan. Pumunta pa siya rito. Hindi kita sinisisi. Hindi ko inaasahan. Wala na siyang pag-asa. Gagawin niya ang matinding bagay na ito. Huwag kang mag-alala, Hui Hui. Inayos ko na ang ebidensya. Lahat ay nailatag ko na. Hahanap ako ng pinakamahusay na abogado. Tiyak na siya ay makakatanggap ng pinakamatindi at pinakamabigat na parusa. Cheng-an, dahil sa hindi pagkakaunawaan, nagkahiwalay tayo ng napakatagal. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng napakatagal. Nakaramdam ka ba ng panghihinayang? Oo, may panghihinayang. Siyempre, may panghihinayang. Panghihinayang. Noong kailangan mo ako, hindi ako nandyan sa tabi mo. Panghihinayang. Na pinagdaanan mong mag-isa. Ang napakaraming sakit. Ngunit huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang mga panghihinayang na ito na maging kaligayahan sa natitirang buhay natin. Naniniwala ka ba sa akin? Oo, syempre. Cheng-an, isuot mo ulit sa akin. Sa pagkakataong ito, kapag isinuot mo, hindi na ito maaaring tanggalin.